Maligayang pagdating dito sa Kaalamang Herbal at iba pa ni Nanay Belia at Kalusugan Vlog. Mga kaibigan, aking kaalaman ay aking isinishare sa inyo para kung gusto nyong gawin nyo po ito. Itong video na ito ay para lang po ma-share ko ang aking kaalaman sa inyo. Ang ating lulutuin ngayon mga kaibigan ay tilapyang paksiw sa gata at mayroong mga gulay. Sa tilapyang paksiw na ito ay makakain tayo ng masustansyang ulam. Dito sa aming lugar, mura ang tilapia, kaya tilapia ang aking niluluto. Diyan sa inyong lugar, kung anong isda ang mura na kaya ng bulsa, pwede ninyong gawin. Hindi lang sa tilapia ito pwedeng gawin, sa mga isda pwede rin. Ibang isda. Kung ano yung mura, yun ang ating lulutuin. So ngayon tilapia ang aking lulutuin sa inyo. Mga kaibigan, kailangan natin, lalo na sa mga nanay dyan, kailangan natin mag-isip kung ano ang ating ipakain sa ating pamilya. Ayan, para masustansya, malusog ang ating katawan. Huwag kalimutan mga kaibigan, mag-subscribe sa aking channel, Kaalamang Herbal at iba pa ni Nanay Bella. Huwag niyong kalimutan, suportahan si Nanay Bella. Tayo na at magluluto na tayo at ipakita ko sa inyo kung ano ang aking pamamaraan sa pagluto at ang mga ingredients. Pakita ko sa inyo mga kaibigan kung paano ako magluluto ng aking pinaksiw na tilapia. Ito yung ating tilapia, malinis na. Kailangan nawawala yung dulas niya para maalis ang lansa at yung mga dugo niya kailangan linis na linis. So ayun na. Ngayon ipakita ko sa inyo yung ingredients. Ilalagay na natin dito sa bowl. Yan. Mayroon tayong luya, bawang. Marami akong bawang mga kaibigan na nilalagay. Pero nasa sa inyo na kung gaano karami kayo maglalagay. Yung ating pampalasa na bitchin, kunting bitchin. At ang ating paminta, dahon ng paminta, laurel. Lagay lang dyan. At ang ating cracked paminta. At ang ating chili powder. Kasi ang chili powder mga kaibigan, makaalis ng malangsa. So lalagay ko. Pero kung mayroon kayong almoranas, hindi pwede. May mga bata kayo, i-limit nyo lang ang paglalagay. Tapos lalagay ako ng 2 scoop na sugar. At asin. Rock salt ang ginagamit ko. Rock salt ang ginagamit ko mga kaibigan. 2 teaspoon. At siyempre, yung ating onion, pickles. Hindi na ako naghiwa ng fresh na onion. Dito na siya, onion. So yan na yung ilalagay ko yung sabaw niya dyan. Lalagay ko na. Mas maraming pickles, mas masarap. Tapos, ang gawin natin, nagawa tayo ng konting suka. Nasa inyo, mga 2 kutsara lang. Yan. At yun, syempre, yung ating ginawang preserve na mga kamatis at red bell pepper. So, konti lang din ang ilalagay natin dahil yan ay nakapreserve na talagang malinamnam. Gawa tayo. So, ayan na siya mga kaibigan, ang ating tilapia na lalamyasin natin ito. At syempre itong ating atsara na papaya. Ilalagay natin yung sabaw niya. At mamaya malapit na maluto, ilalagay natin yung kanyang. Tapos lamasin lang natin mga kaibigan. Lamasin natin yan. At syempre tikman natin kung masarap. Kung masarap na, tama na. Yan, masarap na. So, lamas na natin yung ating tilapia. Kailangan lamas na lamas siya. At
ilagay na natin sa kawali ang ating tanglad. May tanglad dito mga kaibigan dyan. At lalagyan natin ng banig na mga ricado dyan. Para hindi matutong. So, ayun na. Lamasin na natin maigi. Yan. Lagay na natin. Kailangan yung ang tiyan, ilagyan nyo rin ng sauce niya. Pwede din ilagay nyo yung mga ricado. Pero sa akin, hindi ko na nilalagay dahil nilalagay ko yun sa ibabaw. So, ganito lang kadali mga kaibigan. Magluto ng ating ginataang paksiw na tilapia na may gata. Of course, may kasama itong mga gulay para masustansya mga kaibigan. Pero before niyo gamitin ito, gawin na ganito, kailangan tikman nyo kung ang lasa ba ay tama na. Dahil nalalamas nyo na siya. Nabaliktad ko yung ganyan. Harap. Tapos itong ating okra, nilalamas nyo rin dyan. At ilalagay dyan. Nasa inyo kung lagyan nyo ng gulay or hindi. Sa akin kasi nilalagyan ko talaga ng gulay. Dahil ang gulay ay naka-ano ng vitamin sa ating katawan. Yan. Radish, pwede din ang radish dito. Masarap din. At mayroon akong talong na buo-buong talong. Pero siguraduhin nyo yung talong, kapag hindi nyo binibiyak, kailangan siguraduhin nyo na walang tao. So, yan. Ilalagay na natin yung sauce sa ibabaw. Yan. Medyo may mga sauce pa dito sa lagyan ko ng konting suka, sayang. Tapos mamaya mga kaibigan, paliitin lang natin yung sabaw niyan bago ilagay yung ating gata. Tapos meron tayong tawag dito sangig, ito, peppermint, mamaya pag malapit na maluto. So, isalang na natin ito mga kaibigan. Ayan na mga kaibigan, natin nang buksan ang ating tilapia na niluto. Baka maliit na ang sabaw. Pag maliit na ang sabaw, ilalagay na natin yung gata. Ayan na mga kaibigan. Ayan, maliit na nga ang sabaw. So, ilalagay natin yung ating atsara na tayo din ang gumawa sa ibabaw. Masarap ito mga kaibigan. I-try nyong lutuin ito mga kaibigan. At syempre yung ating gata. Kailangan gawin natin mga kaibigan. Pero kung mayroon kayong gata na yung fresh na gata, pwede naman. Yung magkudkud kayo ng niyog, pwede naman. Pero sa akin, hindi na ako nagkudkud pa ng niyog. So, nagbili lang ako ng ready to use na mga gata. At syempre, ilagay na natin yung ating, kumbaga, sangig. Ayan na mga kaibigan, nakita nyo, luto na siya. So, maliit na ang tubig. Ang sabaw niya. So, sarap, super sarap. So, ngayon, i-off na natin at tayo na ay kakain. Sarap talaga nito mga kaibigan. Siyempre, lagyan natin ng gulay. Kasi yung gulay ay nakakabigay ng lakas ng ating katawan. Mga kaibigan, tandaan natin na maiwasan natin ang mga sakit kapag mag-ingat tayo sa ating mga kinakain. Kasi kalimitan na nangyayari, magkaroon tayo ng mga karamdaman dahil din sa ating pinapasok sa ating katawan. So, kailangan lang din natin mag-iingat mga kaibigan. So, ito na. Tayo ay kakain na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel
Kaalamang Herbal at iba pa ni Nanay Bella at Pangkalusugan Vlog. Maraming salamat!